Okay, good morning. So, nandito tayo sa ating taniman. So, magtatanim tayo ngayon, pero quick update lang muna tayo sa ating ibang mga tanim. So, ito yung mga for harvest natin ng January 4. Pero pwede tayo mag-early harvest. Especially yung mga nandun. Ayan o, nag-harvest na tayo dyan. Ayan yung mga nandun. Kasi maganda yung sikat ng araw dyan. So, pakita ko lang din sa inyo. Ito yung limambo. So, hindi maganda tubo ng limambo dito sa atin. So, balik ulit tayo ng Olmeti. Ubos na rin naman yung buto natin ng limambo kasi free lang yan kay katanim. So, ngayon, ito yung huling pwede kong i-harvest na cucumber dito. Hinarvest ko na. Hindi ko sure kung may tutubo pa dito. Kasi ito mag-a-abort na to eh. Itong Jackson 27 natin. Kasi kung hindi, pwede ko na siyang tanggalin para mag-giveaway dito sa ating Sengel cucumber, yung Japanese cucumber natin. So kung mapapansin nyo rin, ayan no, may mga bunga na siya. Itong mga shoots na to, ayan no, mga side shoots, tatanggalin natin yan. Pero dun sa Jackson 27, hindi natin yan tatanggalin. Magtatanim tayo ng Jackson 27 doon. So ayan. So hopefully maging maganda yung result dito sa ating bagong setup ng Sengel cucumber o ng Japanese cucumber natin. So ayan, taasan nila, mas matangkad na sila sa akin ngayon. Ayan, naka-elevate sila ng kaunti. So parang semi-cratky siya kasi dinidiligan natin siya dyan, tapos yung excess na pupunta dun sa ilalim. Yan, yung nagiging problema ko lang dito, minsan may nakakapasok pang mga ibon na yun, napansin niyo yung mga kagat-kagat na yan. Hopefully hindi nila pakalaman yung pinakabunga natin. So ayan, wala ako nakikitang possible. Ayun pala, possible lumaki pa yung nandun. Hindi lang masyadong kita dito, yung malapit sa CCTV. Possible lumaki yung cucumber na yon, napapansin ko ngayon. So yan. Siguro yan na yung last na papalaki natin. Then ayusin natin siya, tatanggalin na natin siya. So maglilinis din tayo, may mga iba pa tayong kailangang linisin. And nung nakaraan, yung mga leak dito, nilagyan na ulit ng sealant. Ayan, may kita nyo may mga bakas-bakas sa gilid. Ayan, bakas sa gilid. Nilagyan na, pero may konti na lang natulo, pero hindi na siya ganun kasing lakas tulad nung dati. So hopefully mag-improve din yung growing natin dito. So in terms yung pagpapakonvert ko na to, nag-iisip pa ako kung ipapakonvert ko yan or ipupush na natin yung marentahan yung space na yon. Ayun, no? Parang yung natenggang second floor ng isang apartment. Since habang tenga siya, pwede nating rentahan habang wala pang budget yung may-ari. Ito naman, kasabayan yan, ito, pero mapansin nyo ang laki ng diferensya nila kasi ang dinidilig natin dyan is yung mga used or yung mga pinaggamitan ng ating lettuce nung nakaraan. Ayun, yung nakalagay doon sa container natin sa dulo. So isa pa sa naging napansin ko nung nakaraan, yung mga nandito, yung sa mga reuse, hindi masyadong malaki, pero meron dito naman reuse yung nutrient solution pero maganda yung resulta. So hindi ko masabi na optimum siyang gamitin, pero based on my own preference, mas maganda gumamit ka ng panibagong nutrient solution para mag-replenish ka ng bago kaysa mag-reuse ka. Although ganun kasi yung nagiging setup sa NFT, parang reuse ka ng reuse, then after 3 months, magde-drain ka, papalit ka ng panibago. Although wala pa tayong experience sa ganun, kaya hindi ako makapagbigay talaga ng insight kung ano bang may experience natin pag nandun na tayo sa ganung klaseng setup. So ayan, na-check ko na yung parameters niya, yung pH level niya, nagre-range ng 5.6 to 6.0. Yan, 5.6 o mga 5.7 to 6.0. And yung pH level yung EC naman niya ay nagre-range sa 1.5 to 1.6. Okay? Yung pH level ay 5.7 to 6.0 and ang EC ay 1.5 to 1.6. Kasi yung tubig ko dito ay nasa 0.2 yung EC. So parang lumalabas yung growing ng lettuce ko ay nasa EC ng 1.3 to 1.4. Yan, gets nyo? Kasi dinadagdag natin yung EC nung
mismong tubig na ginagamit natin. So ayan, ayusin ko lang yung takip-takip niyan at ililipat na natin tong ating Olmeti. At mapansin mo, meron pa rin tayong limambo, pero hindi ko na itatanim yung limambo dito. Ilalagay ko na lang siya dun sa mga excess natin na location dun sa gilid. Kasi hindi naman maganda yung tubo niya. So hindi na natin siya palalaking. Kasi 3 na lang yan eh, 3. Limambo. Yan. Tapos the rest, Olmeti. So sa mga growth naman ng Olmeti, may 1, 2, siguro mga 5. Or sabihin mo ng 6 yung hindi medyo lumaki ng maayos. Pero okay lang kasi 120 to. Ang kailangan ko lang naman ngayon is 105. Yan. So yung excess, katulad ng dati, nandun lang sa gilid. Pinapalaki rin natin. Katulad lang din nun, ayun, yung mga excess doon. Yan. Ganyan yung mangyayari sa kanila. So okay naman, goods naman, lumalaki. Then, yan, damay nating tanglad. And yung mga basil ko, hindi ko na masyado na control, lumaki na. Nakakatuwa at meron tayong sweet basil flowers doon. Sana hayaan natin siya maggawa ng buto kasi konti lang buto ko ng sweet basil. And itong Thai basil talagang ganda ng tubo. Hiyang siya kumbaga diyan sa lupa na yan kahit sobrang daming problema ko diyan pag nagtanim tayo ng pechay tsaka mustasa. Sa ngayon, hindi pa ako nakakagawa kasi yung bed na yan, ginawang taniman natin ngayon ng damong Maria kasi nakakatulong yan sa atin, sa nanay natin para sa tenga or kung ano-ano mang sakit. Ayun. So far, yun lang naman ang update natin ngayon. So hopefully, isa pang plano ko rin pala is maging consistent in terms of selling the lettuce on a certain location dun sa labas ng complex. So kasi palagay ko, itong produce natin ngayon, hindi na yan kayang ubusin ng ating mga ka-jogging. So maghahanap tayo ng iba pang mga bagong mga ka-jogging na pwedeng mag-benefit dito sa ating tanim. And isang paraan is maging consistent tayo sa pag-display niyan outside dun sa complex. Yan. So okay, so susunod mga update na lang, makita nyo na lang, may mga pipino na tayo dyan, Jackson 27. Possible after 1 week, meron na tayong bagong setup doon for our Jackson 27. Ito pala Japanese cucumber, sorry. And ayan, bagong seedlings dito. So yun lang, may mga changes pero tuloy pa rin naman. Basta consistent lang sa tuloy-tuloy na pagtanim. And hopefully soon, yung sunpat natin ay medyo umayos na dito. Pero baka inisip ko mga mga February or March pa eh. Parang every 6 months siguro magbabago. Pero yun nga, after nun, baka magawa tayo dito ng NFT setup. Diba? Exciting. Ayun lang. Thank you very much and see you next update guys. Bye-bye.